Hello, kumusta po kayo lahat? Welcome po sa ating munting channel ng Inday Sara, Survivor, ang taga-ulit ng balita. What were the top 3 projects of Ako Bicol na nakatulong sa mga Bicolano? Well, muna siya ng international airport. Then, muna siya ng international airport. Then, Ito po bago mga boss. Nung in-interview po si Saldico, ito po ang tanong sa kanya What were the top 3 projects of Ako Bicol na nakatulong sa mga Bicolano? Magandang tanong, di ba? Para sa mga politician. At ito naman po ang kanyang sagot. siya ng international airport. Then, tourism. Kaya nung sinagot ni Saldico, yung mga tanong na yan, napaisip talaga ako Kaya nag-research ako kung gaano ba kaganda talaga yung airport na yan. So tiningnan ko. At ito po ang nakikita ko sa airport. Diba? Sobrang ganda naman po talaga yung airport na yan. Then, tiningnan ko kung totoo bang si Saldico ang nagpagawa niyan or project ba ni Saldico yung airport na yan. Ito ang nakita ko. On the inauguration of the Bicol International Airport, the completion of this world-class Si Pangulong Duterte pala ang nagpagawa niyan, Saldico. Napakasinungaling talaga tong ulupong na to Kaya nung in-interview, parang hindi siya makapagsalita ng matuwid. Ay, Saldico, ba't naman sobrang sinungaling mo? Ibig sabihin, wala ka talagang nagawa sa Bicol. Hindi mo nga naipakita yung mga flood control project dyan sa Bicol Di ba po? Sino bang taga Bicol na nanood dito? Alin po sa projects ni Saldico sa Bicol na pwede niyang ipagmalaki? Kaya pinagmalaki niya yung airport kasi sobrang ganda. Ay, nako Saldico. Sa bagay, hanggang May ka na naman Hunyo pala. Mawala ka na sa pagiging Ako Bicol party list mo. Kaya mga taga Bicol, huwag niyong ibuto tong party list ni Saldico. Ako Bicol. Hindi Ako Bicol dapat ang dalin mo. Ako Bukol. Ay, Saldico. Balita ko, sobrang yaman mo daw. Nami mong negosyo dyan sa Bicol. Sabi pa nga ng iba, may hotel ka, maraming business, tapos, baka matanong namin, Saldico, kung saan ba talaga galing yung pera mo? Sa business mo? Or sa business mo sa politika? Yan lang po mga boss. Ang iiwan ng administrasyon ni Pangulong Rodrigo Duterte ang pakulad na dala ng Bicol International Airport. Bobo, mga tanga. Tourism. Yung sa akin na Isang project man doon sa Bicol at tapos na yung airport nila, masabi ko mas hindi nakakalati ang Davao. Talagang maganda. I think next to Cebu, itong Bicol International Airport sa ang pinaka maganda. Kabilang sa legasiyang iiwan ng administrasyon ni Pangulong Rodrigo Duterte ang pakulad na dala ng Bicol International Airport. Ngunit ngayon pa lang, nagsisilbing pag-asa na ito sa ilan sa mga kababayan nating Bicolano sa Daraga, Albay. Kung paano, panoorin natin sa unang bahagi ng pamana ng administrasyon. It is my pleasure to join you today on the inauguration of the Bicol International Airport. The completion of this world-class, state-of-the-art government infrastructure, the most scenic
gateway in the country promises to provide an unforgettable travel experience not only for visitors but also to many Bicolanos. Binuksan na nga sa publiko ang Bicol International Airport sa Daraga Albay. Isa itong karangalan para sa mga Bicolano na may pagmalaki ang kagandahan ng rehiyon. At may padama ang mainit na pagtanggap sa mga turista. Iyan ang handog ng Bicol International Airport sa mundo. Pre-departure can accommodate more or less 1,500 passengers, while yung ating international pre-departure can accommodate 300 passengers. Pwede pa siyang madagdagan po. And annually, we are expecting to serve more or less 3 million passengers. Ang airport, nagbukas din ng bagong oportunidad at pag-asa. Hindi lamang sa turismo, at kalakalan, kundi maging sa hanap buhay. Happy kami, daming pwedeng pagkakitaan dito. Lalo na sa transport. Ang dami ng dinagdag na nag-apply na prangkesa. Mga tricycle driver, vans, taxi. Ang priority dito, yung mga taga-Bicolano. I'm with you on the part naman na gusto ko na rin mawala si Tambaluslos. Pero correct naman natin that Zaldico was not kicked out. Well, tignan natin kung nagsasabi nga ng totoo ang mga tao dito sa House of Representatives natin. Ayon sa balita, kaya daw nag-step down si Zaldico is because of health reasons. In fairness talaga, pag may mga issues pagdating sa korupsyon o pangluloko sa taong bayan, lagi na lang health ang nagiging reason para umalis or mag-step down or mag-lie low. Ang tanong ngayon, after the peace rally, magbabati na ba si Sara at saka si BBM? Because that's the ultimate sign of peace. At kung hindi, ang tanong, kaya ba ni Bongbong ilaglag si Romualdez para lang makip ang peace between Sara and the Marcoses? Mukhang mapipilitan mag-double time ngayon ng administrasyon na to, ha? Mr. Speaker, I move to declare vacant the position of Chairperson of the Committee on Appropriations. There's a motion. The chair hears no objection. Said motion is carried. Session suspended.